Uminit ang usapan sa publiko matapos kumalat ang balitang umano'y may mga hakbang na isinusulong upang italaga si Vice President Sara Duterte bilang bagong Pangulo ng bansa. Ayon sa mga kumakalat na ulat at espekulasyon, may mga grupong naniniwalang ito na raw ang tamang panahon para sa pagbabago ng liderato, bagay na agad nagpasiklab ng diskusyon sa social media at sa hanay ng politika. Kasabay nito, lumakas din ang panawagan na agad umanong papanagutin si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. kaugnay ng mga alegasyon ng malawakang korupsyon. Ilang sektor ang humihiling ng masusing investigasyon at malinaw na paliwanag mula sa administrasyon habang binibigyang diin ang kahalagahan ng transparency at pananagutan sa pamahalaan. Gayunman, wala pang opisyal na pahayag nagkukumpirma sa mga paratang na ito. Sa ngayon, nananatiling palaisipan kung saan patutungo ang mga umuugong na balitang ito, lalo't wala pang formal na aksyon o anunsyo mula sa mga kinaukulan. Patuloy na hinihikayat ang publiko na maging mapanuri at maghintay ng kumpirmadong impormasyon mula sa lehitimong source. Habang tumitindi ang tensyon, malinaw na ang mga susunod na araw ay magiging mahalaga sa direksyon ng politika at tiwala ng mamamayan sa pamahalaan. Nako, dito sa video na to, makibalita ho tayo dito kay Ma'am Kitty Duterte kung paano pinagdiwang nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte ang New Year. At dito rin ho sa video na to, ipapaliwanag ho nitong si Atty. Salvador Panelo yung isinampang writ of habeas corpus ng pamilya nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte dyan sa Korte Suprema. At kung kailan kaya natin to aasahang mariresolba ng Korte Suprema. Pero bago wala nang yan, isang like at isang subscribe. Masaya na ho tayo dyan. Sa mga gusto sumali sa ating community, yung join button nandyan lang ho sa baba. Ayun na nga mga kababayan, kinalkal na ho nitong si Ma'am Sas Rogando Sasot ang FB page nitong si Atty. Flavi. Pambihira, oo. Ang problema ho kasi dito mga kababayan, yung mga personalidad na pinipresenta nila ang mga sarili nila na mga banal, talagang moral, di ba? Yung hindi ho sila hindi ho sila makabasag pinggan. Pag nagsasalita sila sa social media, akala mo kung sinong mga santo. Nakita-kita ho nitong si Rogando Sasot. Ito, hi guys, honest question. Why would a priest follow a FB page called Kanto Gaming? Ano yung Nyakol ka pala. Father, nyakol ka pala eh. Pambihira ka, oo. Ang daming pwedeng i-follow, but ipapalo mo pa yung Kanto Gaming na yan. Hindi ka lang pala dating, yung dati kasi walang problema. Dati inamin mo naman, dati kang nagdrugay. Dati nagdurog ka. At ang tinitira mo pa shab-shab, di ba? Umamin ka mismo sa hearing na yan ang binabanatan mo. Talagang nagpapagulong ka ng bato, di ba? Yun ang banat nitong si Father Flavi. Noon yun. Di ba? Noon yun. Pwede niya sabihin, noong nagpari ako, tumigil na ako. Hindi ko na ginagawa yan. Pero ngayong kasalukuyan, anak ng tokwa, pari ka, yung page mo nakapalo sa gaming. Okay lang sana kung yung tipong teenager ka, yung yung wala kang pakialam sa mundo, yung tipong games, kung ano-ano mga ginagawa mo, di ba? Hindi ka pare, actually public figure ka na nga eh. Dahil mayat maya lumalabas yung pagmumukha mo sa social media. Diba? Tapos pagka kinalkal ang page mo, naka-follow ka sa... Mga kababayan, yan ho ang uri ng mga individual na galit kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Di ka ba nahihiya? Nakikita ng mga pinagsisilbihan mo sa parokya. Na yung FB page mo pagka binuksan nila yung kung sino-sino mga pinapalo mo, hindi lang yung hindi lang yung Vatican, hindi lang yung itong Archbishop of Manila, yung mga Archbishop, di ba? Hindi lang yung pinapalo niya. Ang matindi dito pati mga page na unholy.
Lala ko mga kababayan, gusto lang ho natin ipakita yung mga individual na bumabatikos kay dating Pangulo Rodrigo Duterte at kung ipresenta nila yung mga sarili nila sa social media, kala mo kung sinong banal at hindi makabasag pinggan, hindi makagawa ng kasalanan at talagang napaka galit na galit sa kaimuralan ang pinapalo ho nila sa social media, puro unholy. Eto ho mga kababayan, dito na ho tayo kay Ma'am Kitty Duterte. Pader ha, sa susunod, wag ho kayong umastaasta na akala mo kung sino kayong mga santo at santa. Kayo ng mga kaibigan nyo na sila Risa Hontiveros. Diba? Wag ganyan. Ano nyo ho, yung iayon nyo ho sa lugar yung mga sinasabi nyo at yung mga pinapalo nyo sa social media para hindi ho kayo nakikitahan na sinusubaybayan nyo pala yung mga kantitan sa social media lang yan. And sigurado yung content niyang kantitan gaming na yan, ano ho yan, puro kalaswaan. Ano ka nang tokwa? Alangan namang ipapangalan mo sa FB page mo, ganyan. Tapos, ang content mo, pag-aalaga ng aso at manok. Diba? Hindi naman ho ganun yun. Diba? Misleading yun. Baka magalit pa sa FB. Kung pangalan ng page mo, ganyan, dapat ang content mo akma doon sa pangalan. Dahil makita pa lang ang pangalan ng page mo, nakantokwa, gaganahan na si Father Flavi. Eto, lipat ho tayo mga kababayan dito kay Ma'am Kitty Duterte. At dito rin ho pala sa video na to, si Ma'am Hana. Si Ma'am Hana ho ang makakasama natin dito sa video na to. Itong si Atty. Salvador Panelo. Sana mapag-usapan na, ma-resolve na ng Korte Suprema yung petition na isinampa ng pamilya nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa pamumuno ng anak nitong si Atty. Panelo, ni Atty. Paulo Panelo. Ito, pakinggan ho natin itong si Ma'am Kitty. Can you share to us how did the former president celebrated his New Year, if it's possible? Snow. Ganda ng snow. Grabe naman yan. Nag-i-snow na ho sa Hague. Maganda lang ho yan pero hindi masarap. Malamig ho. Diba? Sobrang lamig ho yan mga kababayan. Yung maganda lang sa video, maganda lang sa picture pero malamig ho yan. Sobrang lamig kaya may siguro pagka ganyan na suot mo para kang kagaya kay Ma'am Kitty, komportable yan tapos nakikita mo yung snow maganda. Yeah. Walang ba? Pero ang problema ho mga kababayan, si Tatay Digong, hate niya ho yung ganyang klima eh. Sanay si Tatay Digong yung tipong kahit na Disyembre, pa-motor-motor lang siya sa Davao, di ba? Kasi yung klima doon all year round talagang humid, mainit, yung sunny, di ba? Ganyan yung doon tabi ng dagat yun di ba? Ganun ang weather doon. Ang problema ho, nandyan siya sa nag-iyelong lugar Nag-iyelo na ho yan, nag-i-snow na Hindi ho yan yung trip na lugar nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Bago sa kanya, he's a man of habit. I asked him the exact same question a while ago. He said, wala, tulog, kain, baby. Yun yung kasiyahan niya So, Tatay Digong sends his greetings to everyone now, every Filipino here today. Merry Christmas and a Happy New Year now. So at first he thought na no one would be here because again, the holidays. The holidays. But I told him no, people come there almost every time. Yeah. And he's happy to hear that. He's happy to have you all and he said more power to you all now. Yeah. Oh my God. Okay. Kit, Yun ang naging interview nitong si Ma'am Kitty Duterte dito kay Alvin and Tourism mega love shoutout. Isa ho yan sa mga talagang nakikibaka para dito kay dating Pangulong Rodrigo Duterte dyan sa The Hague, Netherlands. Ito mga kababayan, lumipat na ho tayo sa pagpapaliwanag. Dito sa portion ng video natin na to, yung jurisprudence, binasa na ho nitong si Ma'am Hana. Hindi na ho natin papanoorin yun. Rekta ho tayo sa paliwanag nitong si Atty. Salvador Panelo kung bakit sa tingin niya sa lalong madaling panahon didesisyonan na ang petisyon na isinampa na yan ng pamilya nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte dyan sa Korte Suprema. Ito na ho mga kababayan. Of course, ang background niya, yung pinail natin with my son, Attorney Paulo, yung petition for a writ of habeas corpus. At binibigyan namin ng argumento kasi, hindi ba, maririnig mo na halos lahat
pati mga abogado, in fact. Parang ako lang yata nagsabi na merong jurisdiction ng Korte Suprema. Wala sila, muta na academic niya, malis ng Presidente Duterte. Kaya per se, sinasabi ko na hindi porket tumalis ang Presidente Duterte at kinatapon sa dahig, wala nang jurisdiction ng hukuman sa kanya. Kasi ang sinasabi nila, paano mo i-compare ang ICC na ibalik? Wala naman tayong jurisdiction doon. At ang sabi ko doon, mulat sa poll, hindi pinag-uusapan ng ICC rito. Ang pinag-uusapan ay yung ginawa ng gobyerno na illegal. At ang hukuman ay may kapangyarihan over the government as well as the officials who committed the illegality or the wrong, the unlawful act. Kaya may jurisdiction sila. Kahit na wala na yung taong humihingi ng writ para ibalik siya. At ang naging argumento nga namin ng aking anak, na si Paulo, nagbigay kami ng mga desisyon ng Korte Suprema na nagpapakita na merong kapangyarihan at may jurisdiction ng hukuman. Ang unang sinait namin ay yung Villa Vicencio case. Ano ba yung Villa Vicencio case? Yun ay ang kaso ng mga babaeng tinatawag nating nagbebenta ng kanilang laman diyan sa Maynila ng mga panahon. 50s pa yata yun, hindi akong kakamali. Na in-expel, itinapon sa Davao ng mayor at the time. Ang sabi ho ng gobyerno noon, teka muna, wala kayong jurisdiction na sa amin kasi wala na yung mga tao rito. Nandun na sa Davao. Kaya yung hukuman na ito, wala nang jurisdiction. Kung nandito, pwede. Sabi ng Korte Suprema, mali. Kayo ang gumawa ng mali. Ay kayo rin ang gagawa ng tama. Kaya yung ginawa nyo illegal, in-expel nyo nang hindi dumadaan sa tamang proseso, ibalik nyo yan. Pag hindi nyo binalik yan, contempt kayo. Ayan ang sabi ng Korte Suprema. And then, inilatag din po namin yung nangyari kay Garcia. Yung pong si Garcia, isang immigrant ng El Salvador na illegally nakapasok sa Estados Unidos, Amerika. Dahil si Trump, nagkaroon ng bagong patakaran na lahat ng mga illegal entrants sa US, pinapatapon niya. Pinatapon niya itong si Garcia na hindi dumaan sa proseso. Nako. So, ang ginawa ng Garcia, nagabla mga abogado niya. Ang kanilang excuse ng gobyerno, wala na rito. Kaya wala na kayong jurisdiction. Sabi ko ng korte, yung lower court, mali kayo dyan. Pwede kayo magpatapon pero idaan nyo sa tamang proseso. Meron tayong immigration laws, hindi nyo sinunod. Kaya balik niya yan. Ang ginawa ko nila, tuwag mo sa Korte Suprema na Estados Unidos. Ganon din ang argumento nila. At ang sabi ng Korte Suprema, mali kayo, gobyerno ng Estados Unidos. Hindi maaaring sasabihin nyo yan. Kasi, gaya ho, hindi pa ho dumarating yung kaso niya, sinasabi ko na sa programa ito. Pagpapayag tayo, na palaging yan ang mga katwiran nyo, napakadaling gawin nyo na paggagawa kayo ng isang bagay, itatapon nyo yung tao sa ibang lugar at sasabihin niya, wala na yung tao rito eh. Hindi mo ba? Yun din ako sinasabi ng Korte Suprema ng Estados Unidos. If you keep on arguing that way, then you can just do an illegal act and then expel the person subject matter of that illegal act and then argue before us
that we have no jurisdiction over you or him because wala na siya rito. Mali yan. O, yan ang pangalawang inilagay namin. Meron pang isang kaso na isang bata from one state dinala sa ibang estado. Nung nagpahal siya ng writ, yung mga magulang, yun din ang argumento, wala na rito sa state, sa kabilang state na wala na kayong jurisdiction. O yun din ang sinabi ng court ng state. Hindi, meron kaming jurisdiction dahil illegal nga yung ginawa nyo. Kung gaya na sinabi natin, noong pa sinasabi ko na rito, yung illegality na ginawa nyo, o kung sino man, kay official ka o hindi, sumusunod dyan kahit saan ka magpunta. Otherwise, palagi na lang gagawin yan ng gobyerno. Pag hindi ho natin pinatigil at parusahan ng mga ito, gagawin at gagawin nila yan. Di sinisira ho natin yung pinakabuod ng demokrasya sa ating bansa na nagsasabi, hindi ka maaaring magtanggal ng kalayaan, ng buhay, ng ari-arian nang hindi ka dumadaan sa isang proseso na itinakda ng batas. The Constitution is very clear on this matter. It says, So, ibig sabihin no, ika nga meron pa hong pag-asa na ika nga nombrahan ng Korte Suprema yung mga si Raulong nagpadala sa The Hague, Netherlands dito kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. no life, property, or liberty can be taken away from you without due process of law. Napakaliwanag mo hindi po pwedeng sabihin na walang jurisdiction. Ayun ang pinakabuod na inilatag namin na argumento sa Korte Suprema. Kasi alam niyo, pag tinan nyo, yung dito sa kaso ni PRD, maluba ang sakit ng mama. Dati naman nung may sakit yan, kadami-dami na nga ng sakit. Di ba nakikita natin, halos hindi nga makalakad 24 hours, mayroon niyang nurse, caregiver. Nagpapalit 3 sets ng mga nurses. Kasi nga, daming aksidente nung bata pa siya. Tapos yung bisyo niyang pagsigarilyo, lahat yun, tinamaan. Unang-una, matanda na, may edad na. Mabuti, kung ang edad mong ganyan, wala kang bisyo, healthy ka. Hindi naman gano'n ang nangyari sa kanya. Kaya talagang maraming sakit. Pag yan hindi natin binigyan ng writ, napabalikin yan dito. Baka hindi naman sana mangyari, dun siya mamahingang permanente na at mawala na sa balat ng lupa. Kaya sabi namin, kailangan na talagang padala ng writ. Pangalawa, pag hindi po natin, sabi namin sa Korte Suprema, pag hindi po natin binigyan ito ng writ at ideklarang illegal ang ginawa ng mga opisyalis na itong dinimanda natin, gagantimpalaan mo pa itong mga ito. Sabagat yung mga involved, kaya ni Torre, ginawang PNP chief, ngayon MMDA chairman pa. Tapos yung isa, may special envoy, ginawang LTO chief. Marami parang nire-reward mo pa yung illegalidad Pangatlo, sabi po namin, pag hindi nagbigay ng writ ang Korte Suprema, parang lumalabas na wala ng remedyo ang isang mamamaya, ordinaryong mamamaya. Ito dating presidente, mahal na mahal ng tao, maraming ginawa. Hindi makakuha ng remedyo. Paano na yung mga ordinaryo? Hindi lamang walang remedyo, ginantimpalaan mo pa ang gumawa ng may kasalanan. Kaya upang, sabi namin, mamukadkad ang tinatawag na rule of law, kinakailangan
mag-issue na ho ng writ. Desisyon na ang inihain ng anak na si Kitty Duterte in behalf of the father na humihingi ng saklolo sa Korte Suprema. Katunayan, di po ba, yung sinasabi nilang wala na silang magagawa, sinira din po namin yan. Ano po sabi namin ng anak ko si Paolo? Yung kaso ni Tevez, hindi ba? Ang sabi nila, wala na yung tao rito, wala na tayong jurisdiction. Wala na kami May pag-asa magagawa. pa talaga, may pag-asa pa. Hindi po ba kung itong si Tevez nag-aayon tayo sa Timor-Leste kasi may kaso siya rito, di ba? Hmm. Sabi ng gobyerno, kailangan ibalik nyo sa amin yan. Tevez dito. Sabi ng Timor-Leste, hindi. Delikado ang buhay niya, mamatay siya dyan. Politika yata yan, sabi nila. Madali sabi, tinanggihan ho tayo. Nag-appeal tayo sa Korte Suprema nila, Court of Appeals nila. Wala, talo tayo. O, ang tanong, bakit nandito ngayon si Tevez? Kasi, ginawa nila ng paraan Hmm. sa pamamagitan ng diplomasya, sa pamamagitan ng kung ano kung pinag-usapan ng dalawang presidente, naibalik nila. Hindi po ba? Mm-mm. O ibig sabihin, kaya pala. At saka, yung Garcia ang sinasabi ko sa inyo, dineport nila sa El Salvador. Ano ang nangyari doon? Kasi sabi ng Korte Suprema doon, sa gobyerno ni Trump, facilitate the release. O, ang ginawa? Naibalik ko si Garcia doon eh. Ibinalik sa Amerika. O, bakit naibalik? Ibig sabihin may precedent, meron talaga. O, yan ang pinakabuod, Hana, ng petition for a writ of habeas Ibig sabihin, no, talagang meron pang pag-asa. corpus. Hmm. Na tayo umasa na I'm sure malapit nang i-resolve ng Yeah. Korte Suprema. And before ko basahin yung next column mo, Attorney Sal, no, ang desire din ng marami sa ating mga kababayan, Attorney Sal, is kung gaano sila ka-eager na pabalikin si Tevez dito sa Pilipinas from Timor-Leste. Dapat ganun din sila ka-eager na kunin at ibalik dito sa Pilipinas si former President Rodrigo Duterte, since illegal naman din ang pag-aresto sa kanya at kidnapping nga kung to be exact yung nangyari sa kanya, di ba, Attorney Sal? And that's yun yung hino-hope ng marami sa ating mga kabayan for the year 2026. And going back sa last of the series ng yung article na Lipat naman ho tayo dito, kaugnay pa rin ho doon sa misteryosong pagkakahulog, tinulak o kung ano pa man. Mapahanggang sa ngayong mga panahon na to, napakarami na hong conspiracy theory ang bumabalot dyan sa pagkakagurgur na yan, itong si Yusek Cabral. At ang ating mga kababayan, nagtatanungan na kung talaga nga bang nagurgur yan o kung ano pa man, o nasa Europa na siya, nasa Paris, France siya. Hindi ko natin alam kasi walang public viewing ng mga labi nitong si Cabral. Hindi, ang atin lang naman ho dito, napakalaki ho ng partisipasyon o ika nga isa ho siya sa mga key player diyan sa maanumalyang flood control anomalies. Ngayon, interes ng sambayan ng Pilipino na malaman talaga kung ano ang nangyari diyan sa ali na yan. At base sa ating nakikita ngayong mga panahon na to, wala pa rin hong malinaw na kasagutan sa sambayan ng Pilipino kung yan nga ba nagurgur, ginurgur, nahulog, tinulak o kung ano pa man. Diba? Tinakot, na-stress, merong mental health. Diba? Hindi ko natin alam. Pakinggan natin itong si Atty. Salvador Panelo. because of pressure, stress, or how conscientious ba, Attorney Sal? Unang-una, mabuti naman at kasama yan sa pag-uusapan natin kasi matagal tayong walang programa, di ba? Yan. Hindi natin na-touch yan Mhm. dahil nangyari yan. Totoo.